Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo bumabalik sa banal na misa at ngayong araw, ating nilalapit muli ang ating mga puso kay Jesus. Tinatalaga natin ang ating mga sarili sa kanyang kabanal-banalang puso. Minsan marami tayong ninanais, hinihingi sa Diyos. Inaakala natin itong magpapasaya sa atin. Pero hindi ko alam kung napansin nyo, minsan pag nakuha mo na yung iyong inaasam, ilang saglit lang o ilang araw lang, nawawala na, lumilipas ang iyong tuwa, ang iyong saya. Dahil ang nagtatagal na tuwa ay hindi nanggagaling sa mga bagay, sa mga pera, ito'y nanggagaling mula sa Diyos. Kaya unahin natin, hanapin, at manatili tayo sa Diyos. At ipagkakalob niya, hindi lang ang ating hinihingi, higit pa sa ating inaasam, tayo'y magkakaroon ng kapayapaan mula sa Kanya. Aminin natin ang napakaraming pagkakataon na kung saan ninais natin ang lahat ng bagay, pwera lang siya. Tayo'y magpakumbaba, aminin natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkakasala, para minsan pa tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdad mo dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong pista, uda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparang. Manunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinuburan sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod ng mamamatay tao, bayang sinungaling at mga angkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo. Umahiginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga ngabayo, kumikinang ang kanilang tabak. Kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nadaraanan. Tatabunan kita ng dumi, gagawin hamak at iisimiran. Lalayuan ka ng lahat na makakakita sa iyo. Sasabihin nila, ayan na ang Niniebe.
Sino ang tatang sa Kanya? At saan ako hahanap ng aliw sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghiganti hanggang sa sila'y humanap at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayon ako ay ako, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa aking nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May napakalalim at napakahalaga pong katotohanan ang gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat. At para maintindihan po natin ito, nagdala po ako ng rosaryo. Ito po ang aking rosaryo. Tingnan niyo po. Isipin niyo po, ang rosaryong ito ay ang inyong mga pangarap, inyong mga mithiin. Ito po yung mga gusto, mga hinahanap sa buhay, mga plano. Ngayon po, natural, kung gusto mong isang bagay, di ba, hahawakan mo ito ng mahigpit. At pilit mo itong ilalapit sa'yo. Di po ba? Sa umpisa, kaya mo pang hawakan. Pero habang tumatagal, di ba, nakakapagod din, nakakangawit din. At darating po ang sandali, mabibitawan mo. Tingnan niyo po kung ano mangyayari kapag nabitawan. Yung malapit sa'yo, lumalayo. Hindi po ba? Kapag pilit mo nilalapit sa'yo,
darating ang araw, ito ay mawawala, ito ay lalayo. Amen? Kapag pilit mong hinahabol ang isang bagay, darating ang araw na yan ay iiwas din sa'yo. Mga kapatid, ganyan din po sa maraming bagay sa ating buhay. Kapag sobra mong hinahabol ang mga bagay-bagay dito sa mundo, sila ay tatakbong palayo sa'yo. Amen? Pero kapag natutunan mong magtiwala, maghintay sa Diyos, yung hinahanap mo, sipin niyo po, ito, siya mismo ang lalapit sa'yo. Huwag mong habulin, huwag mong hanapin, iwasan mo nga. Pero darating ang panahon, tingnan mo, siya mismo ang lalapit sa'yo. Amen? May kasabihan nga, the more that you chase it, the more it slips away from you. But when you surrender, many things will find its way back to you. Hindi po ito kamalasan. Ito po ang katotohanan ng buhay. Ang tawag po nila dito sa psychology is the law of the reverse effort. Ibig po sabihin, kapag sobra kang nagpupumilit, ang mismong pagpipilit mo ay nagiging hadlang sa gusto mong mangyari. Halimbawa po, kapag pinipilit mong matulog, di ba, lalo kang nagigising. Kapag trying hard ka sa pagkanta, mas lalo kang nasisintonado. Hindi po ba? Kapag desperado ka na magustuhan ka ng lahat ng tao, doon sila lalong nato-turn off sa'yo. Kapag sobra mong iniisip na ayoko magkamali, minsan doon ka pa lalong nagkakamali. May napakaganda pong prinsipyo sa cybernetics. Ang sabi po nila, trying too hard jams the mechanism. O nga naman po, kapag sobra ang puwersa, sumasabit ang makina. Ang effort na dapat sana tumutulong sa iyo, siya ang nagiging balakid, siya ang nagiging hadlang. Hindi ko po sinasabi na masama ang magsumikap, hindi po masama ang magtrabaho, hindi naman po masama ang mangarap, pero tandaan niyo po ito, unawain niyo ito. Magkaiba po ang determination sa desperation. Ang determination, may kapayapaan ang loob mo. Pero ang desperation, may takot ka, may pangamba ka. At alam niyo po, ang desperation, naaamoy yan ng mga tao. Kapag pinipilit mo ang isang relasyon, di ba? Napapagod din yung nagmamahal sa'yo. Kapag pinipilit mo yung anak mo na magbago, mag-aaway lang kayo. Lalong magre-rebelde yan sa'yo. Kapag pinipilit mong kontrolin ang lahat sa buhay mo, ikaw ang nasisira. Ikaw ang napapagod. At bandang huli, ikaw ang nagagalit, ikaw ang naiinis, ikaw ang nagwawala. Mga kapatid, wala ka dapat puwersahin sa buhay mo. Amen? Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang maging payapa? Let it be. Kantahin niyo po yung napakagandang kantang yun. Sino pong kumanta, di ba? Yung Beatles. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Those are words of wisdom. Let it be. Ano man yung bagay na yan, hindi mo man gusto, hindi mo man pinlano, nasasaktan ka man. The first step to peace, to happiness, to success is you accept. Let it be. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, napakaganda ng turo niya sa ating ebanghelyo. Whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Di po ba parang baliktad yun? Pero ang ibig sabihin lang ng ating Panginoong Jesucristo dito, kapag sobra ka sa pagpipilit, sa pagkakapit sa buhay na ito, pag sobra kang kapit sa pera, sa posisyon, sa reputasyon, sa sarili mong kagustuhan, unti-unti mawawala ang tunay na buhay. Pero kapag natutunan mong bumitaw, kapag natutunan mo sinabi, Lord, hindi ang kagustuhan ko, kung hindi ang kalooban mo,
Doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. At ito po ang lihim ng mga banal. Hindi po sila naging masaya dahil nakuha nila lahat ng gusto nila. Naging masaya ang mga santo dahil natutunan nilang tanggapin ang binibigay ng Diyos. Tandaan niyo po, ang tuwa ay parang anino. Happiness is like a shadow. Sinubukan nyo na po bang habulin yung anino nyo? Ano pong mangyayari kapag hinahabol mo yung iyong anino? Di ba? Lalo yung lumalayo sa'yo. Pero kung ikaw ay maglalakad papunta sa liwanag, pansinin nyo po yung anino nyo. Siya yung sumusunod sa'yo. Hindi po ba? At ganyan din po sa buhay. Subukan mong habulin ang iyong saya, ang sarap, ang kayamanan, ang kapangyarihan. Ano pong mangyayari? Yung mga hinahabol mo, silang umiiwas sa'yo. Pero kapag hinabol mo ang Diyos ng liwanag, yung saya, yung hinahanap mo at higit pa, silang lalapit sa'yo. Amen? Maganda pong itanong ito, magandang pagmunihan ngayon. Ano ba yung mga bagay na hinahanap mo? Ano ba yung mga bagay na hinahabol mo? Ano ba yung mga bagay na pinipilit mong mapasayo? Gusto mo bang makalimutan yung masakit na nakaraan? Gusto mo bang bumalik sa dati? Yung iyong saya, yung iyong lakas? Naghahanap ka ba ng pera, pangbayad, ng utang para masolusyonan na ang inyong mga problema? Mga kapatid, inaanyayahan ka ng Diyos ngayon. Kung gusto mong makatanggap, bumitiw ka muna. Amen? Bumitiw ka sa sobrang pagkokontrol mo. Bumitiw ka na sa pag-aalala mo. Bumitiw ka na at makikita mo, yung iyong hinihingi, siya mismo ang lalapit sa iyo. Ipagkakalob yan ng Diyos. Ang hawakan lang nating mas mahigpit ay ang Diyos at ang kanyang plano. Remember, God's plan are better than yours. Mas magaling na engineer ang Diyos. Magsimula po noong unang panahon, gumagawa na siya, di ba? Ang mundong ito, pagkaganda-ganda. Ang Diyos tinuruan pa nga gumawa ng bangka, si Noah. Ang Diyos, siya pa nga ang nagbigay ng measurement para mapagawa ang templo. Kaya nga ang Diyos, tingnan nyo, ang pinili niya na maging tatay-tataya ng ating Panginoon, isang karpentero. Mas maganda, nakasukat ng mabuti ang plano ng Diyos. Tayo madalas nagpaplano tayo. Pero hindi naman natin alam ang lahat na mangyayari. Hindi po ba? Pero ang Diyos, kapag nagpaplano siya, hindi lang 2 steps ahead, hindi lang 3 steps ahead, 100 steps ahead, 1,000 steps ahead. Hindi man natin alam, higit sa ating naiintindihan. Hindi po ba? Dahil kapag ang Diyos ang ginahawakan mo, kahit na mawala ang lahat, may natitira pa rin. At ang natitira ay higit sa sapat. Amen? Pero kapag ang mundo ang hinawakan mo, subukan mo. Kahit na makuha mo ang buong mundo, maaari namang mawala ang iyong kaluluwa. At kapag wala kang kaluluwa, wala kang buhay. At ano ang saysay ng iyong mga nakuha, ng iyong mga nakamtan? Wala. Hindi po ba? Kaya tandaan niyo po, hindi lahat ng mga hinahabol ay dapat habulin. Ang pinakamahalagang hanapin natin ngayon ay ang Diyos. Dahil kapag ang Diyos, ang una mong hinanap, ang mga tamang tao, ang mga tamang biyaya, ang tamang panahon, at ang tamang pagpapala, darating din para sa iyo. Kahit na hindi mo puwersahin, kahit na hindi mo pilitin. So remember today, my dear friends, less forcing, more trusting, less controlling, more surrendering. Less chasing the world and more following Christ. At doon po natin tunay na matatagpuan ang pinagpalang buhay na pinapangako ni Jesus para sa atin. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili
naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Panginoong Jesucristo, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay mong bayan, na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, binigay mo sa amin ang bugto mong anak na pinakamamahal. Pagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbubunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya't tinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, sinibat, dugot, tubig, ang masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo dito na banaag. Ito ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo,
kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan.
kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumapit tayo sa banal na puso ni Jesus. Sa hapag ng buhay tayo'y magsalo. Tanggapin ang kanyang katawan at dugo, at sa kanyang pag-ibig tayo'y magpapuno. Mula sa iyong puso dumadaloy ang awa. Buhay na nagbibigay pag-asa't biyaya. Sa bawat komunyon tayo'y pinubuklod upang maging saksi ng kanyang pagtubos. O Jesus na maamo at mapagpakumbaba, hubugin mo ang puso namin iyong nilikha. Naway sa pag-ibig mo kami mamuhay, at sa iyong kaharian magalak magpakailanman. Pinanyayahan ko po kayong lumuhod para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po na kami nakaluod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ang ating mga kahilingan sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa po ako na may habag at mababatid ng iyong pusong aking kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ng aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin
ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sannilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may isang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamagitan ng kalinisinissang puso ng iyong madalamhating ina. Ipagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak. Ang Kanyang mga panalangin ay napakapangyarihan sa iyo. Amen. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Kaawaan mo kami. kalinisinissang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na katambal siya sa kalangitan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating pong mga followers na kasama natin ngayong araw sa ating banal na misa at sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating online mass. Nagpapasalamat din po ako sa mga palaging nagdo-donate. No? Hindi ko man po kayo mabanggit, pero ang dami pong tumutulong sa ating parokya. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng inyong binibigay ay pinantutulong din po natin. Unang-una po sa ating mga scholars, binibigyan po natin ng baon, yung mga batang walang baon. At ngayon po, nadagdagan yung ating mga tinutulungan. Tayo po ay nakakatulong din sa seminaryo para po sa kanilang human formation. Ang inyo po mga donation din ay dinadala natin sa pagpapagawa nitong nasunugan na simbahan. At meron pong isang bagong project, tayo po ay gumagawa ng bagong radio station dito po sa Pampanga para po mas malayo ang maibabato pong signal. Kahit na kayo po ay nagmamaneho, maririnig niyo po yung ating mga misa, yung ating po mga programa tungkol sa pananampalataya. So, maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga blessing at palagi kong pinagdarasal that the more that you give, the more you receive. Amen? Huwag niyo pong kalimutan na wala ka naman dapat puwersahin sa iyong buhay. Tandaan niyo po yung rosaryo. No? Pagpilit mo na nilalapit sa iyo, ano mangyayari? Lalayo pa sa iyo. Pero kung iiwasan mo, ikaw mismo, darating ang araw, yung hinahanap mo, lalapit sa iyo. Isa lang dapat ang kapitan natin, ang Diyos. Kamukha po sa anino, pag nilalapitan mo ang liwanag, yung anino, siyang susunod sa iyo. Ano po ang anino? Yan po yung tuwa. Yan po yung saya. Yan po yung kapayapaan. Yan yung pagpapala. Do not chase happiness, but chase God. Put God first in your life. And everything will be given to you besides. Magandang tanong. Maging honest ka sa sarili mo. Ano yung mga pinagpalit mo sa Diyos? Ano yung mga hinahabol mo sa iyong buhay? Kaya nga, nawalan na ng lugar ang Diyos sa iyong buhay. Palit mo ang Diyos dyan sa iyong kinakapitan. Kasi kapag hindi mo na kaya, ang Diyos, kaya niya, na siya ang kumapit, siyang humawak sa iyo, at hindi ka mapapabayaan. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos.